Welcome to my channel. Maraming salamat po at kapiling ko pa rin kayo. Alam ko po na hindi kayo nakakapanood ng aming video na katulad nito. Mostly ang nakikita nyo po ngayon sa aming channel ay ang mga weddings or events na aming ino-organize. Napansin ko po kasi na mas more po ang pagtaas ng mga manonood kung mga videos po ang aming pinapakita. Ito rin po ay isa sa nakakapagpataas ng aming monetization. So, sinamantala ko po yun na habang ako'y nagpe-prepare ng mga topics para sa inyo o vlog, ay mapanood po ninyo ang aming ginagawang events. So, ngayon po babawi ako. Marami po tayong nakaprepare na vlog. Iisa-isahin ko po. Mostly po kasi yung mga vlog na ibibigay ko po sa inyo ngayon, ito po yung mga madalas itanong sa amin dito po sa aking channel. Pero may isa po akong napili ngayon na importante, which is the kasalang bayan. Mapapansin nyo po na kapag malapit na ang eleksyon o may mga big event ang bawat areas or district, nagkakaroon ng kasalang bayan. Wala naman pong masama dito kasi ito po ay pagtulong din upang makatipid naman po ang ikakasal. Mostly kung saan yung district nila, doon po sila nag-aalok o kumukuha ng mga magpaparehistro na gustong magpakasal sa kasalang bayan. Okay, wala pong masama dito. Actually, ito po ay big help. Malaking tulong po ito. Pero, ang itatopic ko po sa inyo tungkol dito, yung mga nai-encounter yung problema kung kayo po ay galing sa kasalang bayan. So, I hope sana masagot ko na lahat ng mga tanong sa akin. Marami tayong tanong tungkol dito. Okay. Sabi nila, mas matipid nga, antayin mo na lang yung kasalang bayan kung gusto mo talaga magpakasal. Sa akin naman, true. Oo, nakakatipid talaga kayo. Kasi pagkasalang bayan, usually, ang nag-aasikaso pa ng dokumento ay yung mismo pong nag-sponsor. Pag sinabi natin nag-sponsor, maaari ito ay mayor, vice mayor, councilor, so kung sino man po ang nag-sponsor. Okay, so sila mag-aasikaso ng document. Ang gagawin nyo lang, prepare nyo yung sarili nyo, yung susuotin nyo. Mostly, minsan yung iba nga dyan, bumibili pa ng bouquet, sing-sing, lalagyan ng sing-sing. Minsan nga, nililibre pa ito ng mga nag-sponsor yung sing-sing. At nakakita nga ako dun sa isang vlog, pati pagkain, na iyahanda nila sa bahay, nililibre din ng mga sponsors. Nakakatuwa naman. So, yun po ang sagot ko sa inyo. Nakakatipid po ba? Mas okay po ba? Opo, totoo po, nakakatipid po siya. Pero, after po ng kasal, ang ituturo naman namin sa inyo, paano po kayo makakatiyak na ang inyo pong kasal ay narehistro at walang magiging problema. Kasi yung iba po, marami ako nakikita nagsasubmit sa akin ng mga comments, questions, query, na sila ikinasal ng kasalang bayan. Pero in the end, pag kumuha sila ng PSA, wala naman pong kopya. So, ibig sabihin, invalid. Wala pong nangyaring kasalang between them kasi wala pong naipasa sa PSA. So, ito po ang gagawin natin. After po ng kasal, alamin nyo po muna. Okay, before ang kasal, may dalawang klase po kasi yan. Pwedeng kuhaan kayo ng marriage license or yung ibibigay sa inyo ay Article 34. Ang ipapapasa sa inyo ay yung mga katibayan na kayo ay nagsama ng 5 years or more. So, yun. Pangalawa, yung marriage license processing katulad nung sinabi ko kanina. Alin po ba kayo applied sa dalawa? Ano po ang in-offer sa inyo? Ano po yung binanggit sa inyo? Kasi both of them po, kailangan na requirement. So, dapat mag-comply po kayo doon. Okay. At ibigay nyo po yung talagang requirements na original, hanggat maaari original lahat. Kung may Xerox man kayo, naka-attach lang yon. Pero hanggat maaari po ay original para maiayos po mabuti ang inyong marriage contract or certificate of marriage. So, yan. Tiyakin nyo po muna yan bago po kayo ikasal. Ano po yung kailangan. Okay? Tapos po, alimbawa po, natapos na yung kasal. Maluwalhati, naging maayos, nakasal na kayo, dumating po yung magkakasal. Okay, so ano na po yung gagawin niya? Pupunta po kayo sa LCR, which is the Local Civil Registry, kung saan ang district nyo o lugar nyo, ano po yung civil reg na nakakasakop po sa inyo. For example, ang area po kung saan kayo kinasal ay sakop ng Quezon City. So, pupunta po kayo sa Local Civil Registry ng Quezon City. Ano po yung dapat nyong hingin para malaman nyo po kung narehistro kayo? Kailangan po ay
mabigyan kayo ng certified true copy. Ito po ay may bayad pero hindi po ganun kamahal. Hindi pa po kayo aabot ng 500. So, pwede nyo po siyang i-request certified true copy. Okay? So, para alam nyo po, may pa-fill upan po sa inyo doon and then ipaprocess po yon and then bibigay po sa inyo right away po pagkabayad nyo, may bibigay po sa inyo agad yung kopya ninyo. So, at least hindi na kayo kakabahan, sure na kayo na naipasok na po siya. And then the LCR, ang magpapasok naman po sa PSA. So, mag-iintay kayo at least a month, 2 months para marehistro po ang inyong kasal naman sa PSA. So, ayan, hindi po pwede yung kayo po hindi diretso sa PSA para mag-asikaso ng certificate of marriage nyo. Kailangan po mag-iintay po kayo ng 1 to 2 months para po malaman ninyo kung nakapasok na po sa PSA. Kasi yung iba, hawak-hawak ko po yung certificate of marriage ko, dadaling ko na po ba sa PSA? Wala pong ganun. Proseso po ito, kailangan nyo dumaan ng local civil registry at ang local civil registry po ang magpapasa sa PSA. Magkakaroon ng transmittal yan. Okay. So, kailangan nyo lang po mag-intay. Ito pa isang problema ko dito sa kasalang bayan na to. Ang tagal na niyang kinasal, siguro mga 5 years na. Ito may isang nagtanong, 5 years na siyang kinasal. Yung isang nagtanong 10 years kinasal. Yung isang nagtanong 13 years kinasal. Lahat po sila walang record sa PSA. Pero bakit ganun katagal bago niyo malaman na wala kayong record sa PSA? Hindi ba pwedeng 1 month lang pwede na kayo mag-request, 2 months pwede na kayo mag-request after your wedding po, pwede na po kayong mag-request para alam niyo naman po kung pumasok. Pero the easiest way, yun nga po, pumunta muna kayo ng LCR. Pag yan po ay nakarehistro na, makikita po yan dyan. Magkakaroon kayo certified true copy. At kung after po nun, PSA naman po yung re-requestan ninyo. So, sana maging malinaw na to. Napakarami kong tanong dito, napakarami may problema dito. Dokumento nyo po yan eh. Dapat kayo yung nagsusure kung yan po ay narehistro. Dokumento nyo po yan. Dapat alam nyo rin po na kung naiaayos siya at naging maayos. Ang naging maayos, nakapasok siya sa LCR, nakapasok siya sa PSA para magkaroon na po kayo ng kopya. Ayan, I hope nakatulong po ako sa inyo. Kung nagustuhan nyo po yung ating vlog, please like, do share. At syempre po, hit the bell para po sa ating mga susunod pang vlog. At sana po kung may mga questions kayo, comment. Sige po, write your comments. Lahat naman po yan sinasagot ko. As much as possible in a week po, every Friday nasasagot ko po siya or every Sunday. Yan lang po yung 2 days na sumasagot po ako. So, thank you so much. Good evening everyone. Thank you so much.